Hello, welcome to my YouTube channel, guys. On today's video, it's lunchtime, but very late na. It's past 1 o'clock in the afternoon. Wala po akong gana nung before nag-lunch ang amo ko. So, ngayon na ako kakain. At nakikita kong nag-follow po kayo sa nag-follow po kayo sa aking Facebook account. Ito po since Monday pa. So, today is Friday. At trivia lang, niluto ko po to sa bahay ng aking night shift na trabaho kagabi. At kumain ako ng itlog. Nag-fried ako ng itlog. So, ngayon, tatapusin natin ang nasimulan nating ulam. Since tomorrow, off po ako dito sa daytime. So, uubusin ko. At hindi tayo mag-waste kasi ang dami pong nagugutom. Hindi tayo nag-waste. It's not good. So ito, ang aking pakbet since nabili ko to nung Tuesday. Tuesday pala kasi nag-off ako ng Tuesday. Kasi kailangan kong dalhin sa dealer yung aking sasakyan. Slight na problema na kailangan kong tutukan right away. Ayoko nang patagalin pa. Ayokong kasi may pa naman, may warranty pa po. So, why not using it? At ang aking pangmalakasang lagyan ng tubig. Kasi yung aqua flash kong nabili sa Pilipinas, ang mahal din noon, mga almost 3,000 din. Inahulog sa simento. So every time na inom ako, naglilit na siya. So bumali ako ng Stanley. First time, mahal din siya. It's $35 something, almost 36, 37 na plus tax kasi nga $35.99. At ang aking pangmalakasang kape sa umaga. So, wala lang. Sinabi ko lang para lalong tumaas ang aking time. So, kain tayo guys. Oh, nimix ko na sa rice. Ganyan talaga yung kakain Pilipino, di ba? Yun ang reality. Hindi tayo party-arty. I try not to order stuff. So, na-prove ko ngayon. This week hindi talaga ako nag-order. Diba? So, plano ko bukas, magluto ako ng maraming ano ba yan? Fried rice. Kasi mahilig ako sa fried rice. Damihan ko ng shrimp. At lagyan ko siya ng asparagus, carrots, at saka okra. Yeah, hindi niyo pa nakita na fried rice na may okra. Ay, sa akin ang recipe lang yan. Kasi, kung ano nang gusto kong ilalagay ko. So, bukas mag-grocery si Minolby. Iwan ko kung meron pang doon, shrimp. Pero ang plano ko, magbili na. Matanong ko man ang anak ko. Baka naluto na nila. If it's not, mabuti para hindi na ako magbili. So, masarap pa naman ang pakbet kahit matagal na siya. At gusto ko pa naman ng kalabasa. Diba? Kalabasa is good for the eyes. Pero bad na ang eyes ko, guys. Hindi nyo lang halata. Kasi ginagamit ko lang ang aking eyelash bag. Yung pinupuntahan ko hindi familiar. So,
At this moment, yung dalawa kong amo, nagnap. So after, pag magising na yung babae, aalis kami. Magsha-shopping daw siya sa Marshalls. So that's another video na naman, di ba? Pero iwan ko kung itatry ko lang. Kasi naka-register siya. Ano lang siya, naghanap siya ng masusuot para sa Valentine's. Ang layo pa naman, pero ganyan siya. Gusto niyang prepare siya. At take note, may pera pero lagi nagtitingin ng sale. From food sa lahat ng gagamitin nito sa bahay. Talagang inaano niya, nag-sale lang. So ako, mahiya naman akong dato, buras ka, diba? So, sa mga taong like my husband, sa bahay namin, before ko siya na-meet, talagang every 2 months, bibili talaga ako ng buong karning baboy. Yung baboy ba? Yung pig. Ihawin. Tapos, ano na yan, budget na yan for 2 months. Yeah. Ang sa kanya, hindi na lang masarap pag hindi fresh. Sabi ko sa kanya, wait and see pag makapunta kayo dito sa US. Talagang sabihin mo, sakto talaga ang sinabi ko. You don't go grocery every day here. Hindi kaya dyan sa Pilipinas na everyday magpunta sa market. Dito hindi. Hindi. Kasi nga, kinain na ang oras mo sa trabaho. So, pag may off ka, doon ka mag-return. So, sa kagaya ng caregiver, yung gamit ko na yung emotional mo, yung pasensya mo, pag-intindi mo, gamit na ako. Takin, di ba? So, at the end of shift, pagod ka na, gusto ko na magpahinga. O kakain ka na lang. So, ready-made talaga ang pwede. So, sabaw na lang talaga ang iwan sa steak. Beef steak. Ito may pork. So wala na talaga siya. Hindi man ako kumakain ng libro. Yung lamang loob. So, yan ang hindi ko makakain. Pero simot. Diba? Sabaw lang din ang naiwan. Simot. Huwag tayong mag-waste.
So guys, today is Friday here in the OUS. So mag-live po ako tonight sa YouTube. So wag nang kalimutang mag-subscribe, mag-follow sa lahat ng social media account para masali ka sa aking pa-Jollibee tomorrow night. Si Miss Ma, doon po siya kakuha sa mga lahat na nag-comment sa mga videos ko po. Yung mga latest ko, guys. Follow, subscribe, share. No to waste. No to waste talaga. Hindi talaga pwede mag-waste kasi sobrang daming nagugutom. Yun ang pinakaayoko. So, maghugas po tayo. Of course, hugasan natin ang ating naggamit. So, maghanap na naman tayo ng papaglagay ng ating favorite cellphone ko, guys. Nandun lang kasi sa sakyan ko ang aking tripod. So, gagamitin ko mamaya mag-live sa aking YouTube channel. Diba? So, ganun lang talaga ang life dito sa US. Kasi, kung wala ka namang trabaho, sobrang bored ka naman. So, kung meron ka namang trabaho, pagod ka naman. Pero, it just happened na itong naging amo ko talaga, yung I keep saying over and over. Sobrang mabait ang aking mga amo ngayon. Medyo nagkaanuhan lang itong amo ko sa umaga. Kasi nga, sino ba namang kapag-adjust agad o ano ka, nawalan ka ng privacy in your own home kasi mayroong mga strange people coming to your home. You know, we need to widen our understanding. Kaya hindi ako masyadong nagpadala sa aking emosyon na kasi plano ko na talagang mag-quit kasi okay din naman yung trabaho ko doon sa kabila. I don't wanna disappoint my lady na ako nang talagang inasahan niya kasi ginagawa ko talaga ang dapat gawin sa isang caregiver. So, kaya tiniis ko na lang, you know. Wala pa akong masyadong tulog kagabi.
Kasi dumating ako sa trabaho ko pang gabi. Ready na po siya ng pang-umagang caregiver na may matulog. Kasi may naglagay siya ng CPAP machine. So, mayaman ako matulog agad kasi ang asawa mahilig magbasa ng libro. So, mga almost 11 na siya na ready for bed. Ako, pagdating ko doon, kung merong dapat i-laundry, nilagay ko na sa washing machine. While it's running, nagro-rosary po ako every night. So pagkatapos kong mag-rosary, before ko mag-rosary, nakauna yung washing machine, inuon ko na rin yung dishwasher. Then mag-rosary ako. Pagkatapos kong mag-rosary, enough time na yung washer tapos na, ilagay ko naman sa dryer. Sabi ko sa husband ko, kailangan ko magluto dito ng rice. Kasi may dala akong rice. So, na-feel ko rin ang gutom kasi wala akong dinner. Kaya, nagluto na rin ako ng scrambled eggs. Pwede naman kami magluto kasi kahit ano lang pagkain, kung anong gusto ko, kakainin ko, kung anong gusto kong kainin doon sa kanilang pantry at sa kanilang ref. Itlog lang talagang naanokan ko kagabi. Kasi sila mostly nag-order sila ng luto na. So, sa mga mayaman ba nun, tapos dalawa lang sila. So, yun. So, by the time na ready na ako mag-bed, mga 11:30, doon na nag-start na naman ang aking amo. Kinukuha na niya yung, yung mask. Kasi, may singaw daw dito. So, inayos ng kanyang asawa. After 30 minutes, mga 12:30 o 11:30, yun na naman ang problema. So, chine-check ko na naman. Talagang every half hour, hanggang umabot kami ng 2 o'clock, every 10 minutes, tatawag siya. Pero alam mo, hindi ka talaga ma-feel ang pagod. Medyo maanuhan ako ng hindi naman tayo plastic. Talagang, kasi nga, parang na ako na feel dizzy na ako kasi kahiga lang tayo agad, So, ang nangyari, sabi ko, Dok, I don't know what else I can do with this because mag-give up ka agad. You just started it, give up ka na. So, kinuha talaga niya, tapos sabi niya. And then, around mga 4 o'clock, kasi every 10 to 15 minutes na siya tatawag sa akin. Sabi ko, Dok, why don't you get up and then I'll take you to the TV room. Doon ka muna, tingnan natin kasi hindi ka makamove, hindi ka maka-left, maka-right side. So, talagang straight lang yung higaan sa chair mo, So, doon ko siya, nilagay ko siya sa TV room. Sabi ko, maybe, this is good for you kasi nga, pag naka-sideways ka, matanggal talaga yung CPAP. Naman siya, pero it only lasts for not even half an hour. Kinuha na naman niya. Kasi sumisingaw daw. Nasa kasi yan sa utak. Sabi ko, Dok, just don't focus. Focus on going to sleep. Lagi mo ilalagay sa isip mo na, I need to sleep to gain some strength the next day. Sabi ko sa kanya. Pero talaga natin maanuhan yun. We cannot dictate. We can say something, pero it's really up to the person kung i-apply niya sa sarili niya. Sabi ko, mag-pray ka rin kasi pinipray kita lagi. Sabi ko sa kanya, mag-pray ka rin. The way you pray, kasi nga Jewish. So, yun. So,
Yun po ang story sa akin kagabi. Pero thanks God na na-accomplish ko yung dapat kong gawin as a caregiver doon. Dito ko nagagawa ko rin yung kailangan kong gawin dito. I'm forever grateful. And hindi ko inaabuso. Kasi si Lord, grabe talaga siya kung magbigay. So, yun lang guys. Na-share ko lang. I hope hindi kayo na-bored. So, that's it for today's video guys. Thank you for watching. Thank you for Algin, Mutiaanon Vloggers, Sword Team USA, Sulit Fanatics, Planet Sword, sa aking mga subscribers, followers, sa aking lahat ng social media accounts. Thank you, thank you, thank you. I will be forever grateful. I would never get tired of saying thank you to all of you guys. Sa lahat na nagsusupport sa akin. Thank you kay Ermin. Bro Ermin, thank you so much bro. Kasi lagi kang nag-live tapos you asking your subscribers na magbisita sa aking bahay. So thank you, thank you, thank you, thank you so much. And to my husband that's always there to support me kahit minsan nairita na rin siya kasi wala daw akong time. So God bless everybody. Be loving, be kind, be generous, and pray lang lagi. Either my downtime ka or my high time ka. Always saying thank you to Jesus. God bless everybody. Bye.